Meron ka bang sinisimulan na bago sa buhay mo? Bagong trabaho ba? Bagong negosyo? Bagong proyekto? O baka naman bagong relationship? Alam mo, sa umpisa, basta pa nagsisimula ka, medyo confusing. Oo, talagang it's a giant blur. Parang wala kang masyadong makita. At ang tukso, ganito ang temptation, paralyzed ka, hindi ka makagalaw. Kaibigan, pwede ba mag-share? Kasi yung buong buhay ko, lagi ako nagsisimula ng kung ano-anong bagay. Nag-launch ako ng 8 magazines. Nag-publish ako ng 60 plus na libro. Tapos kung ano-ano mga events, seminars, conferences yung nasimulan ko. Tsaka yung mga, of course, nakasimula tayo ng mga organizations, mga 100, 200 mga organizations, ministries, negosyo, kung ano-ano pa. Ito yung experience ko ha. Unang-una, ang mangyayari, confusion. Siyempre, nagsisimula ka eh. Lahat bago. Pagkatapos nun, clarity. Maliwanag na. Pero bago yung confusion, naging clarity, meron sa gitna. Ang tawag doon, action. Bakit? Action precedes clarity. Ibig sabihin, hindi magiging maliwanag kung hindi ka gumagalaw. Kasi yung mga tao, yung maraming tao, bago gumalaw, kailangan maliwanag na. Hindi pwede. You need to take small experiments para maging maliwanag. Kasi kaibigan, lahat ng pag-iisip, lahat ng pagre-research, lahat ng pag-aaral, hindi sapat. Hindi sapat para maging maliwanag. Kailangan gumawa ka ng maliliit na experiment para maging maliwanag. The best way to gain clarity is through action. At kaibigan, 3 bagay ang kailangan mo gawin para maging mas maliwanag, para makapagsimula ka. Ito yon. Number 1, kailangan you need to celebrate mistakes. You need to understand na bahagi siya. Kailangan you make mistakes. May kwento ako sa iyo. Alam mo yung pinakaunang libro na sinulat ko, I was 20 years old. At pag binabasa ko ngayon, hiyang-hiya ako. Ay nako, I feel so embarrassed. Pag binabasa ko yun, gusto ko yung lupa talagang iswallow ako. I want the earth to swallow me up kasi sobrang hiya. Ang pangit ng grammar ko, ang pangit ng writing style ko. Pero alam mo, kung hindi ko ginawa yung mistake na yon sa unang libro ko, hindi ko maisusulat yung 60 plus best-selling books ko. Hindi! Ibig sabihin, I need to celebrate mistakes. Very important yan kung magsisimula ka. Importante yung mga small experiments eh. Number 2, kailangan be flexible to your process. Be committed to your purpose. Pero sa process, be flexible. Napakahalaga yan. Alam mo, yung kwento share ko sa inyo, yung mga lumang panahon, yung mga lumang eroplano, ano pala siya? 99% of the time, of course. Ibig sabihin, there are a few degrees to the right or few degrees off to the left, at ang piloto, kailangan binabalik-balik lang niya yung eroplano niya to the right direction. Parang ganun. You have to understand that the purpose, maliwanag yan. You know what? I'll give you a sharing, no. Nung ako'y 30, Anawim. Pag tinignan mo yung Anawim, yung aming ministry for the abandoned elderly, on top of a 5-hectare property yan, ilang libo ng mga lolo't lola na inampon, inalagaan, inaruga. Talagang ang laki-laki lang ministry over almost 30 years na yan. Pero saan nagsimula? Nung ako'y 13 anyos, nagbasa ng libro on St. Francis na Inspire. Tapos 14 years old, lumalabas-labas, nakikipag-usap sa mga street children, binibigyan ng pagkain. Pagkatapos 15 years old, tumira sa isang slum area at trying to love the poor, no? Tapos ayun, konting yung mga ganun trying, paano ba? Tapos nung sinimula namin yung unang taon ng Anawim, ay nako, we welcome everyone. Akala ko ganun eh. You know, so we welcome the orphans, we welcome the old people, we welcome the drug addicts, we welcome yung mga mentally handicapped, no? Ayun. Gulo!
Sobra! Yung mga drug addicts nang bibigay ng drugs sa orphans. Yung mga insane, yung mga mentally handicapped, ay, may dalang kutsilyo, inaatake yung mga tao, talagang grabe. So we learned na hindi pala pwedeng ganun, halo-halo. So now, segregated yung mga ministry natin. Anawim para sa abandoned elderly. Jeremiah para sa meron kami separate house for sexually abused children. Grace to be born para naman sa mga buntis na in crisis, no? Iniisip na mag-abort, so inaampo namin 'yan. You know, we now segregate our ministries and we learned along the way. So it's something like that. You've got to be able to be flexible with the process. It did not work. Di baguhin. Number 3, napakahalaga. You need to keep on innovating. Do not stop. No, keep on improving yung full tank. Kailan nagsimula to? 15 years ago, preacher in blue jeans na video. Walang nanonood. Mga 2 comments, nakakatanggap ako. Amen. Ganun lang. Pero we kept on innovating. Until now, we keep on innovating in full tank. Alam mo sa spiritual life, di ba action precedes clarity rin? Ang ebanghelyo natin ngayon in Luke chapter 1, si Mama Mary, di ba? Hindi niya naintindihan ano nangyari. Pero she trusted in God. And she said, I am the handmaid servant of the Lord. Be it done unto me according to your word. Ang galing, no? She trusted in God. Kaibigan, pag hindi maliwanag, pero alam mo na talagang baka ito yung tawag ni Lord sa'yo, then do small experiments. Act and trust in the Lord. I want to pray for you right now. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Lord, paki-bless yung kaibigan mo ko ng karunungan. Lord, sana maging maliwanag sa kanya anong dapat niyang gawin. Pero Lord, more than clarity, give courage, Lord. Lakas ng loob na gumawa ng small experiments. In the mighty name of Jesus, bless my friend right now. Amen and amen. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Thank you so much. What a joy. Maraming salamat. Kaibigan, kapag hindi ka pa full-time supporter, please come join in the mission and the ministry. Click the link that says support now sa ilalim ng video na to sa Facebook. And thank you for all those who send stars. God bless you. I will see you tomorrow.